Po mga binanggit na issue ni Ginoong Vic Rodriguez na sabi niya, ito ang binabalahura ni Mr. Marcos. Coming from naging campaign operator, naging legal consultant at naging executive secretary mismo ni Mr. Marcos, itong si Vic Rodriguez. Ang unang sinabi niya, pineke at binolabula ni Marcos at nila Abalos ang taong bayan nang pinalabas nila itong tinatawag nilang pinakamalaking drug haul o drug interception operations sa Alitagtag, Batangas. At sabi nga nila, nagpa-press conference si Marcos, kino-coach pa niya, no, ang police captain na nandoon sa area nang maganap po itong sinasabing the biggest drug na nangyari noong 2023 yata ito, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ng ang tanong ng mga mamamayan, nasaan na ang nasaan na ang Alitagtag drug o nahuling mga droga, mga kababayan, na umaabot ng 2 tonelada, no? Ayon sa ulat ni Marcos at ni Abalos on the spot press conference nila, at kino-coach pa niya, no, itong police municipal chief at ang namuno sa checkpoint na kunwari ay may checkpoint doon sa Alitagtag, Batangas. Hindi may paliwanag ngayon ni Ginoong Abalos, ni Benhur Abalos at ni Mr. Marcos kung nasaan ang sinasabi nilang almost 2 tons. So pag ang 1 tonelada ay 1,000 kilograms, ang 2 tons is 2,000 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng mga almost 13 billion pesos. Ayun, 13 billion ha. Sabi pa ni Marcos, ito ang totoong war on drugs. Walang namamatay, walang dugo na dumadanak. Wow, palakpak. Naghakot ng mga media, ha, mga kababayan, doon ang dumating sa loob ng pagkatapos ng 3 araw, nawala ang balita. Nawala pati ang 2 toneladang droga na sinasabi ni Abalos at ni Marcos noon na the biggest o mga na-intercept na droga, mantakin mo umaabot ng halos 2 tonelada, nagkakahalaga daw ng street value ay 13 billion pesos, pero ni isang 5 duling na value ng droga. At sino ang nagpalusot? Sino nag-deliver sa checkpoint para mahuli at huling-huli sa Alitagtag, Batangas? Walang kasagutan. At nang binacktrack po ang background ng driver, wala siyang assistant, driver lang talaga, mag-isa lang siya. Ang apelyido yata Zarate. He has some background of military training in America, sa US, pero nang i-check ang kanyang address sa Mandaluyong, parang fitness and physical conditioning coach siya. Alam na kung sinong taga Mandaluyong. Sorry, Nadia Balea. Si Evelyn Magpatok. Grabe ni BBM ang gold ng gobyerno, ha. Mga kababayan, it was intended, itong Alitagtag, Batangas, para magkaroon ng sarili niyang accomplishment. Si Marcos, ang tawag dyan, it was staged. Ginimik. Yun ang ibig sabihin, ginawang gimmick. Itong Alitagtag na akala nila ay hindi mapapansin o hindi magagawa ng pagsusuri ng taong bayan. Doon po sila nagkamali. So valid issue po ito, ang sinasabi ni Vic Rodriguez na naging, sabi ko nga kanina, naging executive secretary ni Marcos. Kasama niya sa kampanya ito noong 2022 at even before pa, at naging consultant po niya. Hindi pa po ma-establish yung 10 billion attempt na withdrawal sa Hong Kong, no? Parang mga sindikato po ito, hindi po muna ako magko-komentaryo kung saan po nakalinya. Titingnan muna natin ang balita. Okay? So itong Alitagtag drug interception ay isa pong publicity gimmick ni Marcos at nila Abalos at nila Marbil, at nang mabuking ay pilit nilang ibinabaon sa limot at parang nabula, nawalang parang bula sa hangin. Mantakin mo, paano pinagkasya ang 2 toneladang pinaghinalaang
sa isang van at dinala sa checkpoint ng mga pulis at nahuli. Ganon ang kwento. So, tapos isa lang ang tao. Ang driver lang na taga Mandaluyong. Ngayon, nag-backfire po ito. So, panluloko. Yes, ang problema natin, mga kababayan, nasaan na ang laboratory report and custodial report ng almost 2 tons ng ito. Yun, yun, mga kababayan, hindi po ito masagot-sagot ni Marcos. Kaya idinaan niya sa pagtawag sa Team Suka sa kabilang mga kandidato at kung ano-anong pang-iinsulto at pang-uupat ng personal nang wala ng hulog sa responsableng kampanya o ano pamang pagtalakay sa mga napakahalagang issue na dapat ipaliwanag ni Marcos at ng kanyang administrasyon. Pangalawa, binanggit din po ni Ginoong Victor Rodriguez itong problema ni Mr. Marcos patungkol po sa kanyang pag-refuse until now na mag-undergo ng hair follicle-based scientific comprehensive testing upang mabigyan po ng kaliwanagan kung ano ang kasaysayan o ang karanasan niya kung mayroon man o wala tungkol po sa pag-abuso sa illegal na mga at ang lumalabas nga ayon sa mga hint na ibinibigay po ng mga whistleblowers like si Cathy Binag, nalantaran niyang sinasabi that even the wife of Mr. Marcos ay involved po sa bisyo ng illegal grade 1 o tinatawag na mas malakas ang tama, mas mahal, at ito po ay mas nakakasira ng utak ng tao. So yun po ang isang gustong diinan ni Vic Rodriguez, ang patuloy na pagtatanggi ni Mr. Marcos at ng kanyang mga top cabinet officials na mag-undergo ng hair scientific follicle-based drug testing ay pagpapakita ng isang morally bankrupt. Ibig sabihin po, walang katuturan at walang mabuting attitude at mabuting values sa kanyang sarili mismo bilang pinuno ng bansa si Mr. Marcos. Dahil nga nai-involve siya sa iskandalo ng pagkakakalulong sa paggamit ng illegal na nakakaapekto sa kanyang mind and mental state and health ng kanyang desisyon kung paano agproseso ng tamang pamumuno sa ating gobyerno. Okay, dalawang issue na hindi nila masagot-sagot. Number 3, tinanong ni Vic Rodriguez din kay Marcos sa kanyang parang podcast or gumawa siya ng reaction video pagkatapos na tinawag ni Marcos at ininsulto ang war on na naging isa daw ito na pugad ng mga kriminal sa ilalim ng previous government at ang mga kandidato daw ng previous government na ngayon ay alam natin pinamumunuan at kinukumpasan ng suporta nila Pangulong Rodrigo Duterte and mayroong solidarity action of parallel efforts si Vice President Sara Duterte with a lot of elements and sectoral organizations na nasa loob po ng PDP Laban at mga kandidato nila. So ngayon ito ang tinatanong ng taong bayan kay Mr. Marcos. Dahil hindi niya masagot ang alitagtag sindikato gimmick sa abot sa 2 toneladang na nabisto na ito'y pinalusot, ginamit na propaganda and publicity gimmick at pinaniwala ang taong bayan that there is a war on ang framework at iba ang mission approach na sinasabi nila na hindi madugo at nagagamit ng tama ang law enforcement. Paano ito? Na walang parang bula ang isang kisap mata lang, wala na. Hindi na may paliwanag ang alitagtag dito sa Batangas. Pangalawa, ito po ang problema ni Mr. Marcos sapagkat hindi niya nasasagot ang mga malalaking issue at iskandalo ng korupsyon. Hindi po niya masagot, mga kababayan, ang iskandalo ng kanyang pagkakalulong at pagkaka-involved, including not just himself, but the many of his key leaders ng kanyang administrasyon ay itinuturo po ng ilang whistleblowers that include Miss Cathy Binag na mga lulong sa Ay nako, ang pangatlo ito mga kababayan, ang pagkakalulong nila sa pera at pagkagahaman sa pondo ng bayan. Tinanong din po ni Vic Rodriguez,
Ano na ang nangyari? Sa PhilHealth na mga 60 billion halos ang pondong kinuha noong last year at gagamitin daw para sa pagpapalawak ng proyektong infrastruktura including ang mga kalsada. Isaan na? There is no transparent report about this. And single-handedly ay namaniobra ni Marcos ang PhilHealth Fund upon the instruction and manipulation ng grupo ng kanyang mga finance team and finance manager na iwaldas at kamkamin ang pondo ng PhilHealth na nagkakalaga ng 60 billion pesos na para sana sa insurance at kabutihan ng mga mamamayang Pilipinong mahihirap na nagkakasakit at nagkakaroon ng pangangailangan sa subsidy for medicine and hospitalization. Ayun, mabuti na pigilan po ng Supreme Court na nagpalabas po ng TRO or injunction na hindi na po makukuha pa ang 29 billion pesos. No? Thank you Isabela, Portugal, sa iyong pag-mention na sana umabot ng 100,000 subscribers ang kay Eric. Na-appreciate ko po. Number 4 na issue. Nasaan na ang Maharlika Diskarte Fund na umaabot ng 500 billion pesos at ang 75 billion ay nanggaling sa Development Bank of the Philippines at ang 50 billion ay nanggaling po sa Land Bank of the Philippines na ngayon po ay nababangkarote. Nagbibenta ng bond flotation ang Land Bank para lamang hindi po siya magkaroon ng slippage of capitalization. Dahil 50 billion po nito ay kinobra at sinakmal nila Mr. Marcos at ng kanilang grupo sa pamamagitan ng Maharlika Diskarte Fund. Sumantakin po ninyo 50 billion at pinuna po ito ng International Monetary Fund na delikado po na ilagay sa Sovereign Wealth Fund o sa tinatawag po na investment fund upang magkaroon ng speculative investment output. Pag sinabi pong speculative, walang kasiguruhan na mabubuhay o lalarga ang investment na yan, pero subalit dahil gusto mong magsugal, ay kukobra ka ng napakalaking pondo na pinuna mismo ng International Monetary Fund. 50 billion from Land Bank and 75 billion mula sa Development Bank of the Philippines. Nasaan na po ito? Hanggang ngayon po, papasok na tayo sa almost 2 years, walang balita at walang status report kung papaano ginagamit, kung intact pa ba ang 500 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund. Okay. Watching from Surigao, we are solid Duterte here. And of course, Ipanaw Sambayanan. So pang-apat po ito, no? Ang napakalaking iskandalo ng posibilidad po ng pagbagsak ng ating ekonomiya sapagkat tuloy-tuloy po na nababangkarote ang ating pamahalaan.